Hiya! For today's video po ay isi-share ko na po sa inyo ang mga ginawa ko sa pag-a-apply po ng visit visa para po sa aking mama. Isi-share ko po dito ang mga requirements na pinasa ko at yung mga sinagot ko po sa mismong form po ng application. Disclaimer lang po, ang na-try ko lang pong i-apply ay para po sa aking nanay, kaya kung tatanungin niyo po ako para sa inyong anak or friends or relatives ay hindi ko po yan masasagot. So dumako na nga po tayo sa mga requirements. So ito na po yung mga documents na galing po sa main applicant. Number 1 po ay passport, old passport, marriage certificate at birth certificate. Ang next naman po ay financial capacity proof. Kumuha po ako ng original bank certificate ni mama at original bank statement din po ng last 6 months transaction. Diyan po makikita yung mga remittances na pinapadala ko po kay mama. Yung next naman po ay proof of strong ties. Yung parang gusto lang masigurado na babalik ka talaga sa Pilipinas. Basahin niyo po yung mga nakalist dyan. Ang pinasa ko lang po dyan ay land title at birth certificate po ng mga kapatid ko. Ang next naman po ay mga documents na manggagaling sa ating mga sponsor dito sa UK. Ang pinasa po namin dyan ay passport copies po namin at BRP. Next naman po ay invitation from family member in the UK stating the purpose of the trip. Comment down below lang po kung kailangan nyo ng copy. I-share ko po yung ginawa ko. Next po ay ang ating namang employment document. So, ang pinasa ko po dito ay Certificate of Employment, COS ni tatay kahit ILR na po siya. Tapos, payslip po. 4 months payslip lang po yung napasa ko dyan. For the financial documents po, mga bank statement, hindi po ako nagpasa niyan. Kasi yung naka-address po sa bangko ko ay yung dito na po sa mortgage namin, dun pa po ako sa Slough nagtatrabaho. So, ayun po yung mga requirements or documents na pinasa ko. After ko po makakompleto lahat yon, ay nag-start na po ako mag-fill up ng form. Ilalagay ko po yung link sa comment section kung saan po ba kayo mag-a-apply ng UK Visit Visa. Pag pinress nyo po yung link, dito po kayo i-direct. Tapos i-share ko lang din po sa inyo yung binayaran namin. For standard visitor visa nga po ay £115 for 6 months na po yon. Tapos i-click nyo lang po yung apply now at magdadirect na po kayo dun sa form na sasagutan nyo. Ako po ay nagbasa sa mga groups bago ako nag-DIY kasi wala naman akong alam dito at ito na nga po ang form. So sa first page po, sa travel information, ang nilagay ko po ay tourism. Tapos, visiting family yung main reason. Tapos, main purpose po, ayan, basahin nyo na lang. Next page po ay yung plan travel information. Bali, March 1 to March 30 lang po ang dineclare ko dyan. Bali, 1 month lang po. For the email address ko po ang nilagay ko kasi wala naman pong email address ang aking mama. Yung ibang tanong, kayang-kaya nyo na sagutan yan, ha? Baka address ko pa ang mailagay nyo. Ang i-discuss ko lang po sa inyo sa mga form na to ay yung mga tanong na nag-struggle po akong sagutin. At pasensya na din po at hindi po tayo magaling mag-edit, parang aliliit po ng letter. Screenshot nyo na lang po at paki-zoom na lang. Sa next page ay madali lang po yung sagutin at kayang-kaya nyo na yan. Wala akong struggle dyan sa pagsasagot. Sa next page po ay pay attention, okay? Sa employment, si mama po ay unemployed at dahil may laman po ang bangko niya, totoo po yung nakalagay dyan. Yan po yung nasa bank statement niya. So nilagay ko po ay £3,000. Sa part na po kasi ito, madalas nire-reject ang visa nila pag hindi tama ang sagot nyo. How much money are you personally planning to spend on your visit in the UK? Ang nilagay ko lang po dyan ay 1,000 pesos dahil ako po ang magi-sponsor sa kanya. 15,000 pesos naman po yung total money na ini-spend niya monthly sa Pilipinas. Next, will anyone be paying towards the cost of your visit? Yes, ang sagot dyan. Tapos nilagay ko yung name and address ko dyan. Tapos £2,000 po yung dineclare ko na gagastusin ko sa kanyang 1 month visit dito sa UK. Why are they helping you to pay for your visit? Basahin nyo po yan, screenshot nyo at i-zoom nyo na lang po. Next, dito po ako nag-struggle sagutan. What permission do they have to be in the UK? Hindi ko alam yung sagot, pero kami ay may temporary visa lang dahil dependent visa po kami. Tapos sa part naman po para dun sa asawa ko, yung main applicant po namin, ang nilagay ko po doon ay permanently na po siya kasi ILR na po. Next ay accommodation details po. Lagay nyo lang po dyan yung address. And next naman po yung travel history nyo. Kanya-kanyang sagot na po yan. So ayan po si mama. Nakapunta po yan sa Singapore, sa Malaysia at Indonesia. Nung nag-work pa po kami sa Singapore, hindi nyo kaya. Next page po, naglagay lang ako ng extra information dito na my daughter visa is dependent partner leave to remain and my son-in-law has ILR. Bali nilagay ko lang po yan dyan kasi nga po hindi ako sure kung temporary visa ba kami. Parang kinlarify ko lang po. At magdadirect na po kayo sa payment. At yun na po yung mga form na sasagutan nyo sa UK VI na Visit Visa application. May request po ako sa inyo. Sana naman po ay follow nyo po ako at i-share nyo po itong video ko. Dahil ang hirap po mag-explain. Pero dahil ayoko mag-struggle kayo katulad ng ginawa ko noon na wala akong idea, ay ginagawa ko ito para sa inyo dahil sharing is caring. Kaya follow nyo lang ako ay masaya na po ako.
Pero hindi pa po doon nagtatapos ang ating application dahil pagkatapos nyo pong magbayad ay makaka-receive po kayo ng email na galing na po sa BFS dahil dito naman po yung next step na kailangan yung magpa-biometrics, picture taking at dito na po sa website na to kayo magsi-self-upload ng inyong mga documents. Itong part na po ito, dito po ako totoong nag-struggle. Kasi hindi ko po talaga makita kung saan ko ba isi-self-upload itong mga documents na to. Kasi ayoko na magbayad para sa scanning. So sa BFS po, wala tayong babayaran dyan. Free po magpa-schedule, magpa-biometrics at fingerprints ay libre po yan. Ang binayaran ko lang po dyan ay pa-courier po ng passport ni mama para hindi na po siya bumalik. So Friday po ako natapos mag-apply ng application form. Ang pinakamaaga ko pong nakuha na slot sa BFS ay Tuesday. Huwag kayong mag-alala kasi maraming slot doon. Marami kayong pagpipilian na time. Ay wait lang po, tuturuan ko muna kayo paano ba mag-self-upload ng mga documents. Makikita mo lang ang self-upload na link pag nag-confirm ka na ng slot mo ng biometric appointment. So sa pag-upload, kailangan naka-PDF form ang file mo. At simpleng-simple lang dapat ang file name mo katulad yan, Certificate of Employment Daughter. Screenshot nyo lang yan tapos isave nyo. Yan na yun. Ganyan na lang. Gayahin nyo na lang po. So hanggang dito na lang po ang part 1. Gagawa po ulit ako ng part 2 at i-upload ko po agad bukas. So ang part 2 po natin, ano nangyari sa biometrics, ilang araw ang processing ng visa, travel insurance, pagbubuk ng ticket at yung mga follow-up question nyo pa. Saka yung pinaka-importante kung anong tinanong ng mga immigration officer, okay? Kaya abangan po ang part 2 at kung meron po akong hindi na-discuss, comment down below nyo lang po at sasagutin ko po kayo pag may time po ako. At yun lang po ang ating vlog for today. Sana po ay may natutunan kayo or maayos po ang aking pag-i-explain. At good luck po on your application. Sana ay makasama nyo din po ang mahal nyo sa buhay at madala nyo po dito sa UK. Bye! See ya later!